everyone! Welcome to our shoot for my latest campaign with my TCL family. So come join me as I take you on the behind the scenes to make this campaign extra special. Hello Kathleen fans! Mangyak-nyak ako dito mga customers kasi nag-twinning na naman na kulay red ang inyong Kathleen. Sabi ko, ba't na naman kayo nag-twinning? No kidding aside mga customers, sobrang nakakatuwa, no? Tatawa tayo, kikiligin at saka makukulitan or makikipagkulitan sa Kathleen sa vlog na ito mga customers bilang closing na vlog for today or for tonight mga customers, no? June 12, 2025. So ito na nga talagang kinasana ni Sir Alden yung challenge, no, ng Sting na kanyang brand endorsement mga kasambreros. Unahin mo natin si Pops Alden. Kinasana niya yung kanyang trend na padila-dila mga customers. Sobrang trending ngayon sa TikTok. Milyon na yata ito yung views mga customers na uploaded kagabi or kanina mga kasembreros. So tapos talagang kinagat ng masa, and then ito nga kay Ma'am Catherine, pero ito muna kay Sir Alden. Focus muna tayo. So narinig ninyo, no, Sir Alden mga kasembreros ay sobrang kulit talaga. Yung sa adobo, sa sinigang, no, sinigang talaga mga at saka yung lumaki yung bunganga niya at saka yung pag nag-mention yung dito, nag-mention yung host ng Sting ng mga pagkain o ng mga ulam mga customers, tapos depende sa laki ng kapadila na papalabas niya or bunganga niya mga customers, pagbuka yung kanyang pagkagusto, no, doon sa mga pagkain na yon mga customers or sa ulam. So ang mga talagang bumuka yung bibig niya dito yung sinigang, kare-kare, dinuguan, pinakbet, ayun, at saka sisig mga kasembreros. Yun talaga yung parang paborito niya mga kasembreros na ihain, no? Adobo, okay mga kasembreros ang adobo, pero yun talaga yung ang laki ng kanyang bunganga dyan mga kasembreros yung mga nabanggit. So in order po, no, una dito sinabi adobo, sinigang, lechon. Hindi siya ganong mahilig sa lechon mga kasembreros kasi mataba yun mga kasembreros. Kare-kare, dinuguan, pansit, tinola, bulalo, okay lang bulalo, ang pinakbet. Pero yung talagang sisig mga kasembreros na sobrang ang bilis niya at saka ang laki ng kanyang bunganga dito mga kasembreros. And yan yung pinakalas niya ay uminom siya ng Sting, of course mga kasembreros. Tapos Ma'am Catherine naman, grabe yung mga comments sa comment section. Nakalagay doon, Queen of Endorsements mga kasembreros, no, kaya Ma'am Catherine. And si Sir Alden din, nakita natin, alam niyo sobrang nakaka-touch at nakakatuwa ito kasi maliban sa nag-twinning sila ngayong araw ay tsaka yung kanyang brand endorsements, family, no, talagang pamilya ang touring nila sa kanilang mga brands mga kasembreros, like si Sir Alden, BDO family niya, yung kanyang Ribisco Crackers, yung sign nga lang yung contract, and so on, no, talagang dumadaming kaliwat kanan, parang pa sa level ni Sir Alden, ni Ma'am Catherine na Queen of Endorsements. Si Sir Alden naman yung King of Endorsements mga kasembreros, no. Sobrang box office king, box office queen, tapos yung isa basta nawala akong masabi mga kasembreros. And ito na nga, no, si Ma'am Catherine naman, sabi niya dito, no, sa behind the scene ay, hi, welcome to my latest campaign with the TCL family, sabi niya. So join me as I take you to behind the scenes, which are very extra special mga kasembreros. So alam niyo sobrang nakaka-touch ito mga kasembreros kasi sobrang tawag dito, heartfelt siya in a sense na hindi lang siya luck, hindi siya swerte mga kasembreros, talagang pinagpala sila. Kung kaya we believe more on blessing, hindi luck mga kasembreros, kasi meron tayong Diyos na talagang nagbibigay, nag-approve or nag-reject ng isang bagay na pa sa atin. So sa kanila talagang ito ay blessing mula sa Panginoon mga kasembreros, kasi nga meron silang pusong mabuti mga kasembreros, and down to earth. Kapag ang mga taong humble talaga, tinataas yan ng Panginoon mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ang Pulang Araw ay parang nag-repost sila, no, ng Independence Day, kasi ngayon mga kasembreros. So ni-repost nila yung si Eduardo, no, yung Pulang Araw mga kasembreros, syempre, no, very historical at saka maka-loyal or patriotic na TV series mga kasembreros. And then yung ilustrado
na dating ginampanan ni Sir Alden mga kasembreros nga na siya ay si Jose Rizal mga kasembreros. So Alden Richards Jose Rizal bilang ilustrado. So ang ganda rin ng pelikula ng TV series na ito mga kasembreros, talagang kapupulutan mo ng aral kagaya ng Maria Clara Ibarra, no? Ang galing lang talaga mga kasembreros. And bilang Independence Day din ay hindi mo na ito. So ito spotted si Ma'am Catherine. Ito yung video niya. So yung sa Landers, kung naalala niyo yung vlog ko kanina, so ito na yung video na format mga kasembreros. Gumagawa talaga sila ng so tama yung hinala ko na gumagawa siya ng tawag dito ng endorsement video mga kasembreros. Kasi nga ay hindi bihira lumabas ito si Ma'am Catherine mga kasembreros. So naka mask pa rin, pero part ng kanyang endorsement ito mga kasembreros sa Landers Mall. Isa pa itong malaking mall mga kasembreros, no? So abangan din natin ang kanyang video na full mga kasembreros as bilang patalastas or ads mga kasembreros. And then ito part rin ito ng wag mo na yan. So ito muna. Ito muna. Ito yung The Hungry Pita ay nag-greet din sila, no, or bumati mga kasus ng Araw ng Kalayaan, June 12, 2025. Sabi nito maligayang Araw ng Kalayaan. So The Hungry Pita, tapos Hungry mga kasembreros. So ayun, so ang Hungry Pita ay isa sa franchises ni Sir Alden Richards mga kasembreros. And then ito, maaaring itong last item natin. Sige, hindi. Second to the last item. Ito, spotted si Sir Alden. Pero ito po ay matagal na kasi kakapost lang ng owner ng video. Ang dami niyang sundalo. Parang akala mo mayor yung akala mo mayor yung dumadating mga kasembreros eh. sobrang puti at saka sobrang ni Sir Alden mga kasembreros. So grabe yung talagang kasikatan at saka humble na si Sir Alden, no? Talagang meron siyang charisma eh. Yung pagiging artista, hindi lang siya trabaho. It's talagang may puso ka talaga na humility at saka iba. You cannot explain yung ugali ng tao mga kasembreros. Literally kapag kasi yung tao magsispeak talaga na yan kapag kung marami na ang dumudumong sa'yo, magsispeak talaga kung sino ka at saka kumapa yung care nila sa'yo, paghanga nila sa'yo, hindi lang isang bilang artista kundi bilang tao, yung kindness, yung humility, yung kabaitan mga kasembreros in general. So yun po, no. And then ito, pero ito matagal na po yun yung dumalaw siya sa La Salanieta Award mga kasembreros. If I'm not mistaken, hindi siya April ba yun? Basta matagal na itong mga kasembreros, nakakapost lang kasi ng owner. And then ito, last item natin, si Ma'am Catherine, no? Nag-post ng isang admin, sobrang ganda dito sa black niya mga kasembreros na parang outfit mga kasembreros. So parang hindi ko alam kung part pa ba ito ng HLA dati or sa So pero ang ganda niya dito mga kasembreros sa black na talagang nakaka-attract yung pag close ang kanyang katawan mga kasembreros, sa balot na balot ang kanyang outfit, no. Alright, so that ends our vlog for today, June 12, 2025. Magsasara na ang tindahan ni Kasombrerong Dennis mga kasombrero. So sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God, and again, Happy Independence Day po sa bawat Pilipino. At para po sa ating Word of God mga kasembreros, ay sobrang the best po nito. Sana po ay pakinggan natin. Ang title natin, Alam ni Lord. Psalms 1 verse 6, For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So ito po ay nasa Psalms chapter 1 pa rin po tayo mga kasembreros. And yung Psalms po, or the book of Psalms, ay yung may pinakamaraming chapters sa entire Bible mga kasembreros. So, ang verse na Psalms 1:6 ay nagre-represent ng powerful contrast between the righteous and the wicked. So, pag sinabi nating wicked, ang Bible po ay dinidescribe ito, nilalarawan ang mga taong masama. No? Sila yung mga walang Diyos,
at saka hindi faithful, walang pananampalataya, hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi nagko-consult sa Diyos, walang wisdom mula sa Panginoon. In short po ay kalaban sila no, ng Panginoon, mga kasembreros. So the term the righteous refers to those who seek no, to live according to God's will, embracing moral integrity and faithfulness. So yung nga sabi natin na yung pinakauna dito ay sabi ng Panginoon, alam niya no, alam niya yung way, yung pamumuhay, yung iniisip no at puso't isipan ng taong matuwid, mga kasembreros. So ito yung mga taong namumuhay at niyayakap ba yung moral integrity, yung morality at saka yung faithfulness, yung katapatan sa Panginoon, mga kasembreros. On the other hand, no, ito yung kabaliktaran, mga kasembreros, yung wicked naman ay nagsisignify no ng mga taong mas pinipiling sumuway sa kanyang utos at saka suwayin ang kanyang yung kanyang commandments, mga kasembreros, and nag-engage sila sa mga unrighteous na actions. Kumaga pa hindi tama no, kasamaan ang gusto nilang gawin rather than goodness na matatagpuan at inutos ng Panginoon. So the phrase the Lord knows the way of the righteous ay nag-underscore na ang Diyos natin ay meron siyang ultimate at saka intimate, close involvement sa ating buhay. Okay? Kasi alam niya sabi natin, alam ni Lord, no? Alam niya. So yung iniisip natin, yung nasa puso natin, He knows the past. He's the Father of ancient times, mga kasembreros, kasi nga siya yung lumikha ng lahat-lahat. Time does not matter or time does not affect God, mga kasembreros, because He alone created time, no? Hindi siya apektado ng mga phenomenon at saka events sa mundong ito, mga kasus, kahit na lumindol, gumuho man ang mundong ito, because siya ay Diyos. No, siya ang Diyos, the ultimate creator. So, yung anumang movements, anumang mapasakuna, catastrophes and disasters sa mundong ito, ay hindi po siya apektado, mga kasembreros. And He wants, no, ang Diyos natin ay the same yesterday and forever. So this implies a relationship, no, filled with love, care, and guidance. The enormity of God's understanding and awareness offers us comfort and reassurance as we navigate through life, often faced with numerous choices and challenges. So pag sinabing enormity, ito yung kanyang pagiging enormous ba, no? Yung kanyang state of being enormous. So malaki, no, gargantuan, colossal, at saka immeasurable. So may mga verses sa Biblia na yung kanyang paa at kanyang talampakan ay nasa earth, mga kasembreros, at saka pinofold nila, tinutupi ang sky na parang kortina. Grabe, no? And examining key terms in Psalms 1:6 sheds light on its meaning. The word knows highlights not just awareness, but also an intimate understanding that God possesses about our lives. So yung ginamit dito sa Psalms 1:6, mga kasembreros, na sinasabi natin na alam ni Lord, no, knows ay nag-highlight na hindi lamang siya aware. Okay? Hindi lamang siya papyaw or mababaw yung kanyang pagkakaalam, mga kasembreros, or awareness sa nangyayari or sa buhay ng isang taong matuwid. But He is closely knowledgeable, mga kasembreros, at saka intimate yung kanyang understanding na alam ng Panginoon, mga kasembreros, yung nangyayari sa ating buhay. It indicates a deep connection where God comprehends our motivations or our motivations, struggles, and triumphs. So lahat ng seasons ng ating buhay alam ng Panginoon, mga kasembreros. So mapatagumpay man yan, mapa-failure, challenge man yan, mga kasembreros, maaring na nag-aantay tayo ng resulta ng exam, maaring gumagawa tayo ng projects, maaring na namumroblema tayo sa bayarin, maaring namumroblema tayo sa pupunta sa trabaho kasi umuulan, bumabaha, or ano ba yung kakain natin mamaya, ano yung ulam natin later, ano yung ulam natin so paano natin mabayaran ganito, paano natin makabili ng ganyan. So marami, mga kasus, and such choices invariably have consequences as reflected in the statement regarding the fate of the wicked. So on the other hand naman ay may consequence, no, may may nag-aantay din na parusa sa mga taong wicked, no, sa mga taong sumusuway sa utos ng Panginoon, and nag-offer sa atin ng napakahalagang lesson na magiging guide natin, mga kasembreros, sa araw-araw, itong Psalms 1:6.
So, one fundamental lesson, okay, ito yung pinakamahalagang fundamental na leksyon na ating dapat matutunan ay yung kahalagahan ba ng paggawa ng wise choices, okay? Dito nadadali yung maraming tao, yung yung gagawa sila ng desisyon without consulting yung mga nakakatanda, no, without consulting their parents, for example, or their family members, no, yung asawa, for example, yung magulang. Hindi sila kumukonsulta sa mga well-experienced na ba? Kasi di ba, yung mga matatanda, hindi man yan, kung di ba, grade 3 naman na natapos na ako, yan, grade 6 lang naman natapos na, ba't naman ako makonsulta, di ba? May mga matatanda na kasi experience nila sila mga customers. So that is one, we need to special our parents, mga customers na affected. Kasi damay-damay yan eh. Kapag gumawa ka ng desisyon, tapos hindi nag-agree yung mostly ng family members mo, huwag mong sundin kasi kapag nagka-problema ka, damay rin naman sila. Kapag nagkasakit ka, damay rin naman sila. So ganun mga customers, may domino effect yung every choice, every plan, every decision na ginagawa natin sa buhay. That is one, we have to have a unity sa ating family mga customers in making wise decisions. Especially dapat wise talaga mga kasembreros. So every day offers us decisions to make, and those choices contribute to the shaping of our character and future. We learn that aligning ourselves with God through prayer, reading scripture or the Holy Bible, and living righteously produces blessings and fulfillment. Napakaganda. So tested and proven ito mga kasembreros na kapag tayo po ay ina-align natin ba, kumbaga parallel, no, doon sa hindi siya magkasalungat, no, hindi siya perpendicular kapag sa ating mga algebraic or math terms, mga customers, parallel siya, kumbaga naka-align siya doon sa plano ng Panginoon. So paano natin malalaman ang plano ng Panginoon if we don't read the Bible, di ba? If we don't consult our pastors, our church leaders, our parents, no, kapag hindi tayo nagko-consult sa kanila ay hindi natin malalaman kung ano yung tamang desisyon. Furthermore, understanding God's awareness of our paths encourages us to remain committed to righteousness. So talagang parang kapag wala nang gumawa ng tama, majority ng iyong barkada, majority ng mga tao sa community, sa family niya gumagawa ng mali. So ikaw naman, maging kakaiba ka because you are a son of God, because you are a daughter of God. So hindi porke ginawa ng marami, kahit mali, ay nagiging tama na sa harapan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng karamihan at saka kahit mali, no, kahit masama, kahit immoralidad mga kasembreros ay tama na. Especially, no, may share ko lang talaga itong HIV mga kasembreros. Yung pagtitest sa HIV, bakit ka magpapatest kung alam mong hindi ka nagkaroon ng sexual intercourse? Tama? So tama naman na may test na gagawin, pero dapat yung unahin nila, yung parents na i-aware yung mga anak nila na wag silang masyadong expose sa cellphone, sa social media. Ngayon talagang talamak ang immorality, yung immoralidad, yung mga malilibog na mga videos, mga kasembreros sa social media. Yung alam mong green-minded ba, yung merong may halong kalibugan, kahit na pasimpleng simpleng sayaw, simpleng acts, mga kasembreros, simpleng mga jokes, pero alam nating may karaswaan. So especially mga pageantry, yung mga male bikini opens, female bikini opens, no, sorry po sa mga terms pero yun po. And then yung mga magjojowa, so kalawat kanan kahit mga bata. So when a child who is 4 years old or 5 years old, if he or she is too much exposed mga kasembreros sa ganung mga social media videos, lalo na po sa Facebook Reels, ay talagang hindi mo mag-expect ka na 16, teens, 17, magkakaroon na sila ng curiosity na magkaroon ng sexual intercourse. So, dun po magsispread yung yung HIV, yung virus, mga kasembreros. So, ang aking panawagan sa mga magulang, no, sa mga nakakatanda sa family members natin sa loob ng pamilya, talagang maging stricto kayo sa mga kabataan, no, 10 years old. Dapat meron silang limit sa cellphone. Okay? They can use cellphone but not all the time. Kasi, tapos tingnan nyo rin, no? Kagaya ni Sir Alden, talagang tinitingnan niya yung mga pinapanood ni Angel na bunso nila, no? Na kasi kapag hindi na healthy yung kanilang pinapanood, no? Parang ganun so dapat ganung mindset din ang ating gawin sa ating family. Especially, kasi meron tayong accountability. Accountable tayo na mga nakakatanda, na mga magulang, na mga tito, tita, na mga lolo, lola,
sa ating mga next generation. Okay? Meron tayong accountability na kapag hindi sila naturuan, hindi sila nag-guide ng tama, ay magiging worse ang kanilang kahinatnan. So, medyo natatawa ako minsan na yung kanilang, tama naman na magkaroon ng HIV awareness na, kunwari, magpa-test, no, libre yung test. So, bakit yung kasi di ba nakukuha lang yung HIV sa sexual intercourse, no, blood-to-blood contact. So, hindi siya nakakahawa sa laway, no, hindi siya nakakahawa sa ibang mga, pero yun yung talagang dalawa mga kaso, sexual intercourse at saka yung blood-to-blood contact. So, yun po yun siya mga kasmas, pero dapat tayo po ay maging aware at saka maging tayo. So, naisingit ko lang yun kasi talamak ngayon mga kasombrero sa ating society and it's very alarming. So, final thoughts natin ay ganito po, no? Ito po ay reminder sa atin na ang ating Diyos ay alam niya ang lahat. Kaya alam niya ang ways ang ating pamumuhay. That is why may parusa din ang mga taong nag-spread or nagpapalaganap ng immorality sa ating society, mga kasombreros. Pero yung mga righteous na yung mga taong sumusunod sa Panginoon ay may reward mula sa ating Almighty God. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, all-knowing, omniscient God, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.